Wala pong tao na nakakaalam ng mangyayari bukas. Tama, Sis Luz? Tama po. Wala. Meron akong tiyahin, may pinsan ako, nakita ko, nagtatanong pinsan ko, "O nanay, bakit agad di ka niluluto mo?" Sabi niya. Tiyahin kong malayo yun eh. Sabi niya, kasi nagpapaksiw ako anak. Bumili siya ng bangus. Nagpapaksiw siya alas 11 ng gabi. Sabi nung anak, bakit di ka nagpapaksiw ka gabi? Sino kakain? Hindi ka. Masarap kasi ka ang paksiw sa almusal. Bukas ng umaga, magsasangag ako. Ang almusal natin, paksiw at sinangag. Yan ang karaniwan sa mga Pilipino eh. Kung nagpaksiw na siya, bukas magsasangag. Yung pinaksiw niya nung alas 11 ng gabi, hindi niya na nga nakain yun eh. Inatake nung gabi, samantalang natutulog, patay. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Na totoo naman ito sa isang talata ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Salita ito ng Diyos eh. Authority ito eh. Authority. Walang taong nakakaalam mismo ng bukas. Lalo na makalawa, lalo na sa isang buwan, lalo na sa isang taon, hindi mo eksaktong alam kung ano mangyayari. Maaari, alam mo bukas, papasok ka, magtatrabaho ka. Gaya nung babae. Alam niya bukas mag-aalmusal siya. Pero hindi mo alam yung takda ng Diyos eh. Hindi ka na pala makakapag-almusal. Yung lolo ko, si Lolo Gorio, nakinig yun ang aral ng Ebanghelyo, kakapatid na pero. Kaya lang, hindi nagpabautismo kasi ang nangyari sa kanya, meron palang fiesta, kumumusiko si Lolo Gorio, musiko yun eh. Ang hawak niya yung malaking turoto. Ganon. Di hindi siya nagpabautismo kasi tutugtog sila sa fiesta. Ang nakakapagtaka, nandun siya sa may Libertad, nag-aabang siya ng jeep na sasakyan. Merong isang, ang tawag nung araw, 6x6. Parang truck na maliit, 6 ang gulong. 6x6 ang tawag nila. Nawalan ng preno. Nung nung driver yung preno, wala. Ang natapakan niya, si linyador, biglang bumulusok yung 6x6. Tinamaan yung lolo ko. Sabi nga ng kapatid na Perez noong araw, sayang, dapat nagpabautismo na lang siya kesa sa pinaghandaan niya pa yung piyesta. Ayun. Hindi alam ng lolo ko na pagkaraan pala ng isang araw, mamatay na siya. Siguro kung alam niya lang, nagpabautismo siya. Kesa pumunta siya sa piyesta. Ang tao, hindi po natin alam bukas. Ang pinakamalapit na future, ang bukas, wala nga tayong nakakasigurado sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, authority ito eh. Sinong tao tututol dito? Kaya, mga kapatid, ang aking punto lang para maitawid ko sa inyo yung bagay na mas mabuti, mas logical. Walang nakakaalam ng futuro. Pero ayon sa Biblia, may nakakaalam eh. Alam ng Diyos yung mangyayari eh. Basahin natin sa Juan, sa Kapitulo 13, versikulo 19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Meron palang dahilan para tayo sumampalataya. Sinasabi ko na sa inyo bago mangyari. Para pag nangyari, sumampalataya kayo, ako nga.
Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos.